Ang agimat ng lahi ay isang alamat na nagmula sa mga kabundukan ng Kalinga, kung saan isang batang bayani, si Tala, ang nahulog sa isang malupit na pagsubok na magbabalik ng kapangyarihan at pag-asa sa kanyang bayan. Sa isang liblib na bayan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang isang maharlikang angkan na tinatawag na mga dumagat. Sila ay mga tagapangalaga ng kalikasan at tagapagtanggol ng mga sinaunang kaalaman. Sa tuwing sila ay magdiriwang ng pista ng mga Diyos, ang buong bayan ay nagsasama-sama upang magdaos ng mga ritual sa mga bundok. Isang araw, dumating ang isang malupit na bagyo na dinala ang pinakamalupit na salot. Ayon sa alamat, ang mga dumagat ay nakalimot sa isang matinding kasunduan sa mga espiritu ng kalikasan. Ang agimat ng lahi, isang misteryosong piraso ng makapangyarihang bato na siyang nagpapatibay sa kanilang bayan. Si Tala, isang batang dalaga na anak ng pinakamagaling na manguukit ng agimat, ay hindi nakakaalam ng matinding kasaysayan ng kanyang lahi. Ngunit isang gabi, nang siya'y maglakad sa gubat upang mangalap ng halamang gamot, siya'y nakatagpo ng isang sinaunang espiritu na tinatawag nilang Bathala ng muling pagsilang. Ang espiritu ay nagbigay sa kanya ng isang babala. Ang agimat ng lahi ay nawawala at ang iyong bayan ay maghihirap hanggang sa iyong tapang ay magtaglay ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos. Labanan mo ang kalaban at muling magbabalik ang kapangyarihan. Sa mga salitang iyon, nagbago ang lahat kay Tala. Ang hindi niya alam, siya na pala ang itinalaga upang magbalik ng balanse at pagkakaisa sa bayan. Dahil sa babala, nagsimula ang isang mahaba at masalimuot na paglalakbay ni Tala. Sa kanyang pag-alis, sinamahan siya ng 3 tapat na kaibigan. Si Lakan, ang matapang na mandirigma; si Dalisay, ang matalino at bihasa sa mga herbal na gamot; at si Sani, ang batang manguukit na may natatanging kakayahan sa paggawa ng mga agimat. Habang naglalakbay, tinahak nila ang madilim na kagubatan ng Talimang, isang lugar na pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga demonyo at masasamang espiritu. Dito nila natuklasan ang isang lihim na templo, nakatago sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng balete. Ang templo ay puno ng mga sinaunang simbolo, mga bituin na kumikislap sa dilim, at mga nilalang na nagbabantay sa agimat. Kailangan nilang dumaan sa 3 pagsubok upang makuha ang agimat ng lahi. Ang unang pagsubok ay isang duwelo laban sa isang dambuhalang nilalang, ang tiyanak na may kakayahang magbago ng anyo at magbukas ng mga bitak sa ating isipan. Tinutukso nila si Tala gamit ang kanyang mga takot at kahinaan. Ngunit si Tala, sa tulong ng kanyang mga kaibigan, ay hindi tinagilid. Sa wakas, nagtagumpay siya sa pamamagitan ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Ang ikalawang pagsubok ay nagdulot ng isang matinding misteryo. Kailangan nilang lutasin ang isang sinaunang enigma na nakatago sa isang guho ng templo. Isa itong palaisipan na nagsasaad ng mga nakatagong lihim tungkol sa mga Diyos at mga kasaysayan ng kanilang bayan. Gamit ang katalinuhan ni Dalisay,
Natuklasan nila na ang sagot ay nakatago sa bawat ugat ng lupa at sa bawat alon ng hangin. Ang pag-unawa sa kanilang mga pinagmulan at ang paggalang sa kalikasan. Ang huling pagsubok ay isang pakikipaglaban-laban sa aswang. Isang makapangyarihang nilalang na nagsisilbing tagapagtanggol ng agimat. Dito nakita nila ang tunay na dilim sa kanilang puso, mga takot, galit, at mga pagkatalo. Ngunit sa huling sandali, si Tala ay nakakita ng liwanag mula sa kanyang mga kaibigan. Sa tulong ng kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa, sila ay nakatalo sa aswang at nakuha ang agimat ng lahi. Sa kanilang pagbabalik sa bayan, si Tala ay dinala ang agimat ng lahi, isang makapangyarihang piraso ng bato na may kakayahang magpabalik ng balanse sa kalikasan at magbigay ng lakas sa kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan ng agimat, nagkaroon ng isang pagsasanib ng espiritu ng kalikasan at ng mga tao. Ang buong bayan ay muling nagkaisa at ang salot na tumama sa kanila ay natapos. Ngunit sa huling bahagi ng kwento, nalaman ni Tala na ang agimat ng lahi ay hindi lamang isang pisikal na bagay. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa at tapang ng bawat isa. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanilang pagkakaisa at ang kanilang patuloy na paggalang at pangangalaga sa kalikasan. Ang agimat ay ipinamamana sa mga susunod na henerasyon upang mapanatili ang balanse at ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos. At sa bawat taon, ang bayan ng Dumagat ay magdiriwang ng isang pista hindi lamang bilang tanda ng kanilang mga tagumpay, kundi bilang pag-alala sa mga bayani at sa mga lihim ng agimat ng lahi. Ang agimat ng lahi ay isang kwento ng tapang, misteryo, at paglalakbay ng isang batang bayani at ng kanyang mga kaibigan upang muling buhayin ang kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Isang kwento ng pagkakaisa, pagkatalo, at muling pag-asa ng kanilang lupang sinilangan.